Noon, nagkataon na kulang ako ng lalaking cultivator. Talagang tumutulong sa akin ang langit. Ang amoy ng peel sa katawan. Parehong-pareho sa amoy ng dugong damit ng National Master. Itong matandang to ang siyang nagmamanipula sa lahat ng mga Blood Witch. Pinalaya ng matanda si Ye Chen. Ye Chen's reaction. Napaka-surprise ang mukha niya. Ang Three Peaks Strange Land. Siya nga pala ang nagre-refine ng peel dito. Ang mga Blood Witch na yun. Pumas lang sa mga nayon at kumuha ng mga bata. Sigurado, dinala dito para i-refine niya. Siya ang siyang nagkokontrol sa Blood Venerable at sa Blood Witch. Ang mastermind sa likod ng sakuna sa Zhao Nation. Tumawa ng malakas ang matanda. Si Ye Chen naman ay napaatras. Hurt. Ano ang gusto mong gawin? Sinakal ng matanda si Ye Chen sa leeg. Talagang mahusay na medicinal guide. Haha, anak ng P***. Matandang baliw. Matandang manyak. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Haha, huwag kang magmadali. Malalaman mo rin agad. Pagkasabi niya niyan, inihagis niya si Ye Chen sa peel furnace. Lumipad ang binata sa 1,000 degree na apoy. Nabulunan si Ye Chen sa usok. Tanggalin mo ang gapos ko. Matandang baliw. Huwag ka nang magsayang ng oras. Walang silbi. Ye Chen's thought. Akala ko, ako lang ang malas. Hindi ka rin pala magaling. Ye Chen speaking to Shangguan Luoyu. Bakit ka hinuli nitong matanda na yan? At saka, bakit pa? Magre-refine ng peel. Ang pamamaraan ng taong to. Napakalupit. Mula noong mahagis ako sa furnace na to. Nakuha na niya ang Soul Essence ng mahigit 100 bata. Ikaw at ako. Hindi magtatagal. Magiging medicinal guide din tayo. Ni-refine niya para maging Bloodlust Origin Peel. Bloodlust Origin Peel. Yung high-grade 4 Pattern Spirit Peel. Oh, alam mo ang Bloodlust Origin Peel? Narinig ko lang ng konti. Ang Bloodlust Origin Peel. Kailangan kunin ang Soul Essence ng 9,999 na bata bilang medicinal guide. Dahil sa napakalupit na pamamaraan. Bukod pa doon, labag sa daw ng alchemy. Kaya noon, inilista ito ng Peel God bilang Forbidden Peel. Hindi ko akalain, sa mundo ngayon, may gumagamit pa rin ng ganyan kalupit na paraan para mag-refine nitong peel na to. Ye Chen Shangguan Luoyu. Miss, alam mo ba kung anong background nung nakasuot ng purple robe na uli sa atin dito? Napakakakaiba ng taong to. Kung alam niya ang method ng refining ng Bloodlust Origin Peel. Sigurado, hindi ordinaryo ang posisyon niya sa alchemy world. Sa aking mga naranasan, hindi ko pa narinig ang tungkol sa taong to. Ang Great Chu. Talagang puno ng mga hidden experts. Sana lang, mabilis na mahanap ang mga experts ng Shangguan family namin dito. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Shangguan family. Ang Shangguan family ng Eastern Mountain. Ako si Shangguan Yuno. Ang third miss ng Shangguan family ng Eastern Mountain. Third miss. Kung ganun, ngayon, hindi ka ba dapat sumama sa pamilya mo para panoorin ang free sex competition? Anong ginagawa mo dito? Hehe, tumakas ako para maglaro. Hindi pa nakakatakbo ng malayo. Nahuli ako nitong matanda na yan. At nilagay sa furnace na to sa loob ng 3 araw. Kung ganun, ikaw naman, bakit ka nahuli dito? Isa lang akong hamak na cultivator. Bukod pa doon, nagtago ako sa labas magdamag. Hindi natulog. Tumakbo sa labas. Tingnan ang mga bituin. Pagkatapos tingnan ang mga bituin. Napunta rito. Ano? Kung naniniwala ako sa iyo. Kakaiba yan. Old man speaking. Mukhang nag-e-enjoy kayo sa pag-uusap. Shangguan Luoyu speaking. Matanda, bilisan mo na at palayain mo ako. Kung hindi, pagdating ng experts ng Shangguan family, paparusahan ka ng husto. Ye Chen speaking. Matanda, pinapayuhan kita. Maging maingat ka. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na pupuntahan ka ng guro ko at bubugbugin ka? Haha, malapit na kayong mamatay. Tapos ang lakas nyo pa magsalita. Susunod, I enjoy nyo ang piging na inihanda ko para sa inyo. Hintayin nyo hanggang makita nyo ang sikat ng araw sa susunod. Doon na magiging handa ang Bloodlust Origin Peel. Patay na. Magsisimula na tong matanda na to na i-refine tayo. Nawawala na ang body protection fire. Walang hiya. Ang dansiko. Nakasil. Kahit ang immortal fire. Hindi kayang sumabog. Napakainit. Huwag. Ito ang pinakamalupit na sitwasyon.
Kahit ang third miss ng Shangguan family ng Eastern Mountain, na may marangal na pagkatao na hindi man lang maglakas loob na basta-basta galawin ng 3 sects. Umabot na sa ganito, lumabas sa harap ko, Ye Chen's face, namula ang pisngi, damyugo ang ilong, Shangguan Luoyu speaking. Anong tinitingnan mo, manyak? Ako, hindi ako tumitingin kung saan-saan. Kailangan mo ng ebidensya. Ngayon, tumitingin ka, huwag nang tumingin pa. Bakit tingin ka ng tingin? Minsan lang, sapat na yon. Kung ganun, hindi ka rin naman tumitingin sa akin kung saan-saan. Bakit naman ako tumitingin sa iyo? Kung hindi ka tumitingin sa akin, paano mo nalaman na tumitingin ako sa iyo? Kung hindi mo na kailangan ang mga mata mo, hahayaan na lang kitang dukutin yan. Sige na, pamipikit na ako. Shangguan Luoyu speaking. Bakit ang katawan mo? Pinapakita yung mga bagay na gusto naming makita. At, si Ye Chen, pikit dilat ang mata, nahuli ng third miss. Talaga, tumitingin ka pa rin. Kakadilat ko lang ng mata. Kahit papaano, malapit na mamatay. Para sa ikabubuti, tingnan mo ng sapat, hahayaan din ako ng langit. Gusto mo mamatay, papatayin kita, patayin. Mas mabuti na lang, mamatay ako ng maayos. Umiyak ang third miss. Patuloy siyang umiyak ng malakas. Huwag ka nang umiyak, hindi na ako tumitingin. Talaga. Ye Chen speaking. Ano to? Ang matandang magnanakaw na nakasuot ng purple robe. Sinadyang pinapasok niya ang mga essence mula sa maraming spirit herbs sa katawan natin. Ginagawa tayong vessels para sa medicinal ingredients. Yin at yang. Susunod, sa katawan natin, hahaluan niya ang soul essence ng 9,999 na bata. Shangguan Luoyu speaking. Ayaw kong marinig. Paano na? Mamamatay na talaga ako sa pill furnace na to. Ye Chen's thought. Haha, nakalimutan ko pala. Zishan, lumabas ka. Profound level puppet ba yan? Tulungan mo akong basagin ang pesteng restriction na to. Sige na, tapos na ang trabaho mo. Bumalik ka na sa storage bag. Ye Chen te Shangguan Luoyu. Bilisan mo na at tanggalin ang curse. Bilisan mo. Sige na, sabihin ko muna. Alam ko, may daan-daang o libo-libong damit ka sa storage bag mo. Pero hindi mo pwedeng isuot yan. Kung hindi, malalaman ng alchemist na yun. At mamamatay tayong dalawa. Sige, alam ko na. Bukod pa doon, pagkatapos kong tanggalin ang curse sa iyo, hindi ka pwedeng gumanti at maghayganti sa akin. Bakit ang dami mo namang sinasabi? Bilisan mo na. Nagsimulang tanggalin ni Ye Chen ang restriction sa katawan ng third miss. Nagsimulang higpitan niya ang kamao niya. Shangguan Luoyu's thought, papatayin kita. Ye Chen's reaction, anak ng P***. Hindi ba? Pumayag ka na kanina. Maawa ka na sa akin. Nakita mo na ang buong katawan ko. Tapos gusto mo pa akong maawa sa iyo. Old man outside. Napansin niya ang kakaiba. Anong ingay yan? Manahimik kayo. Makakabuti sa inyo. Kung ayaw niyong mamatay, manahimik kayo dito. Ye Chen te Shangguan Luoyu. Binabalaan kita. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong sumunod sa akin. Shangguan Luoyu speaking. Sinusundan kita. Ako ay marangal na taga Shangguan family ng Eastern Mountain. Bakit ko susundin ka? Ye Chen speaking. Kapag nagre-refine ng pill ang alchemist, ang pinaka-iniiwasan ay ang paggambala. Ang pinaka-importante sa pagre-refine nitong Bloodlust Origin pill ay yung oras na ilalagay nung taong yun ang soul essence ng mga bata sa katawan natin. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas tayo sa kamatayan. Iyon ay true fire. Ikaw, alchemist ka. Syempre naman. Totoo o biro? Anong oras na? Tapos niloloko mo pa ako. Itong 2-pattern mysterious spirit pill na ni-refine ko. Ibibigay ko sa iyo para kainin. Ang finished product, hindi masama, mukhang. May galing ka nga, third miss. Salamat. Nilunok ni Ye Chen ang spirit pill. Sabihin mo, paano tayo makakalabas ng buhay? Oh, sa ngayon, wala na tayong magagawa. Kailangan lang nating hintayin ang tamang pagkakataon. Ye Chen speaking. Maya-maya, spirit herbs ang papasok sa pill furnace. Ang kailangan nating gawin ay gawin ang lahat para ay absorb ang mga essence ng spirit herbs na yan. Posibleng makapag-advance tayo sa ating cultivation base. Dahil isang beses lang ang pagkakataon natin. Kailangan nating ilagay lahat. Naintindihan mo ba ang sinabi ko?
Naintindihan ko. Susubukan kong mag-advance. Narrative. Sa wakas, tumigil na. 3 oras pagkatapos, nakaupo pa rin silang dalawa doon. Huminga ng maluwag ang third princess. Nag-breakthrough. Hindi nga, sa Shangguan family. Ang talent, talagang hindi ordinaryo. Ay, kailangan ko pala samantalahin ang oras. Ang dansi na masyadong malaki. Problema din. Nag-breakthrough. Ang bagal. Parang pagong. 3 oras pagkatapos, nakasimangot si Ye Chen na parang unggoy na kumain ng sili. Pagkatapos ay nag-breakthrough sa human origin realm. Second tier. Ye Chen speaking. Oh, sa wakas, naka-advance sa second tier. Ang hirap talaga. Nag-concentrate din si Yuno sa kanyang dansi. Ye Chen's reaction. Walang hiya. Nag-breakthrough na naman. 9 na oras pagkatapos, parehong nakasimangot silang dalawa. Nag-breakthrough si Ye Chen sa human origin realm. 5th tier. Samantalang ang third miss ay nag-breakthrough sa true sun realm. 4th tier. Shangguan Luoyu's thought. Oh, anong nangyari sa lalaking to? Ang true sun realm cultivation base ko. Naka-breakthrough na sa 4th tier. Ang human origin realm cultivation base niya. At least, dapat naka-advance na sa 8th tier. Ang bilis ng pag-advance. Napakabagal. Ye Chen's thought. Anteng-anteng. Talagang anteng-anteng. Biglang, nagulat si Yuno. Huminga ng maluwag si Ye Chen. Namula si third miss at tinakpan ng dibdib. Ngumiti si Ye Chen ng many akis. Kung gusto mo tingnan, tingnan mo lang. Tinignan kita. Tinignan mo rin ako. Hindi ba't patas yan? Tumahimik ka. Ang bastos mo. Someone speaking tayang ding tiyan. Dawas, galing sa malayo ang Shangguan family. Talagang mga VIP. Mga VIP. Yang Ding Tian speaking. Dawas Tiang. Sa pagkakataong ito, may nais po akong hilingin. Dawas Shangguan. Sige, sabihin nyo na lang. Ako ay original na pupunta sa 3 sects competition. Pero ang aking third miss, si Shangguan Yuno, napakasuwail. Umalis ng mag-isa. Sa ngayon, wala siyang balita. Ito ang teritoryo ng Henggayu. Sana, Dawas Tiang, magpadala kayo ng tao para hanapin siya. Ang Shangguan family, lubos na nagpapasalamat. Hindi ko alam kung saan umalis si Miss Shangguan. Sa loob ng teritoryo ng Zhao Nation. Yang Ding Tian's thought, Zhao Nation. Paunti ng paunti ang mga rare spirit herbs na dinadala. Kung ganun. Ano? Wala lang. Shangguan Luoyu and Ye Chen in the furnace. Hay, malapit na ang oras para lumaban tayo. Susunod na ang pinaka-importante sa Bloodlust Origin Pill. Ang paglalagay ng soul essence ng mga bata. Ang proseso ng pag-fuse ng soul essence ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas tayo sa kamatayan. Nandito na ang mga kaluluwa. Nagsisigaw ang mga kaluluwa ng mga bata. Tayo. Sumugod na tayo palabas. Ayaw kong makipag-fuse sa soul essence ng mga batang to. Ako, hindi ko rin gusto. Pero sa ngayon, hindi pa ito ang pinakamagandang oras. Tanging ang makakaligtas lang ang may pagkakataon para humingi ng hustisya. Old man speaking. Haha, ang Bloodlust Origin Pill. Sa wakas, ni-refine na rin. Kapag nagawa na itong pill, siguradong lalakas ng husto ang cultivation base ko. Pill God noon, pinalayas mo ako sa Pill City. Hindi mo inakalang buhay pa ako. Diba? Hintayin mo. Pagbabayaran mo yan ng malupit na paghihirap. Ang 10,000 pill classic ng matanda na yan. Sa akin na rin yan. Hahaha. Ye Chen. Gaano pa katagal? Hindi ko na kaya. Ito na ang oras. Ngayon na ang sandali para sa ating tadhana. Nababahala si Yuno. Mayroon ka bang man-imprisoning formation talisman? Ito ang immortal restrain ng formation talisman. Profound level. Sa loob. Nakasilang man-imprisoning formation ng Shangguan family. Karamihan. Kayang i-imprison ng Empty Ming Realm Cultivator ng 10 segundo. Kasama ang Strange Gate Heavenly Confinement Array. Siguro sapat na para makayanan natin hanggang makatakas tayo dito. Handa na. Okay. Handa na ang baka. Kung ganun, umpisahan na natin. Old man's reaction. Bakit may pangatlong tao na lumabas mula sa pill furnace? Hurt. Isang puppet lang. Naglakas loob na sumugod sa akin. Kasabay nito, sumugod din si Ye Chen. Nagulat ang matanda. Sa paligid,
Ang array na pinlano ni Ye Chen. Nakakatuwang array. Naglakas loob na pigilan ako. Habang distracted ang matanda, tumakas sina Ye Chen at Yuno. Old man speaking. HM. Nalinlang ako ng dalawang batang yan. Masyado akong nagpakatalino. Malakas pa rin ang array. Shangguan Luoyu speaking. Siya empty Ming Realm. Second tier. Hindi rin siya kayang pigilan ng dalawang array ng matagal. Kailangan natin tumakbo ng mas malayo hanggat maaari. Naiintindihan ko. Nagkaroon ng malaking pagsabog. Old man speaking. Sa tingin nyo ba, madali kayong makakatakas sa palad ko? Nag-activate ang matanda ng 1000-li remote viewing technique. Tiningnan. Ang magkasintahan ay tumatakbo ng mabilis. Nakita ko na kayo. Ye Chen and Shangguan Luoyu's reaction. Walang hiya. Dumating na ang matanda. Old man laughing. Ha 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 ha. Sumigaw si Yuno. Third uncle. Iligtas nyo ako. Sumigaw si Ye Chen. Guro. Iligtas nyo ako. Pagkatapos ay inactivate nila ang epekto ng spirit talismans. Mawawala na si Yuno sa lugar na to. Shangguan's location. Sa lugar na to. Bumalik kami. Naghahanap. Walang mahanap. Habang naghahanap kay Yuno. Biglang nag-alarm ang spirit talisman. Guro. Iligtas nyo ako. Naaksidente si Ye Chen. Guro. Iligtas nyo ako. Chu Zuiner's reaction. Junior sister. Si Ye Chen. Tama. Si Ye Chen. Nag-send ng distress call. Shangguan's elders. Reaction. Third uncle. Iligtas nyo ako. Tuloy-tuloy na nag-send ng distress call. Baka si Yuno at si Ye Chen ay magkasama. Malamang. Malamang. Nasa malaking panganib sila. Sa direksyong to. Bilisan natin. Shangguan's elder speaking. Ye Chen. Kailangan mo kayanin hanggang dumating siguro. Samantala, hinahabol pa rin ng matanda ang dalawa. Tumigil kayo para sa akin. Dalawang batang demonyo. Bilisan nyo. Maghiwalay kayo. Haha, sa tingin nyo ba? Makakatakas kayo. Natisod si Yuno. Pagkatapos ay natamba. Sumuko sa kapalaran. Mamatay ka na. Ye Chen's reaction. Hok-hok. Sa pagkakataong to, hindi ako makakatakas. Ye Chen's thought. Mamamatay ka na. Pesteng lolo mo. Old man's reaction. Ano? May true fire ka pa? Ye Chen's thought. 6. Ye Chen. Siya. Bumalik siya para iligtas ako. HM. Hindi alam ang kanyang lugar. Nabacklash si Ye Chen at tumamba. Ye Chen's thought. Kung spirit void realm lang ako. Hindi ka kalaban ko. Haha. Sa mundong to. Hindi naman ganyan karami. Haha. Ang true fire mo. Akin na. Naglabas si Yuno ng Flying Phoenix Sword Art. Old man ta Yuno. Batang yan. Hindi marunong mabuhay o mamatay. Paglingon niya para saluhin ang atake ni Yuno. Sinamantala ni Ye Chen ang pagkakataon. Nagpakawala ng sunod-sunod na true fire attack. Old man speaking. Batang yan. Talagang bastos at walang hiya. Muling naganap ang isang pagsabog. Pagkatapos ay patuloy na tumakas silang dalawa. Shangguan Luoyu speaking. Nakalaya na tayo. Bakit ka pa bumalik? Ye Chen speaking. Bakit ang dami mong tanong? Bulag ako, papalapit ang palm strike. Sinaktan si Ye Chen para iligtas si Yuno. Shangguan Luoyu's thought. Niligtas niya ako ulit. Patuloy na nagsuka ng dugo si Ye Chen. Ye Chen. Ayos ka lang. Napakalaki ng bigat. Namula si Yuno at umurong. Nandoon pa rin ang sugat ni Ye Chen. Bago pa makagawa ng kahit ano. Lumitaw na naman ang matanda. Bata, huwag nang kumilos ng walang silbi. Bilisan mo na at ibigay ang true fire. Hahayaan ko kayong dalawa na mamatay ng maayos. Ye Chen speaking. Ganyan mo lang gusto ang true fire ko. Siyempre, anong kailangan pang tanungin? Batang yan. Kung ganun, kunin mo na to. Sinalo ng matanda ang true fire. Ang true fire na to. Akin na. Tumawa ng baliw ang matanda. Wow, talagang kahanga-hanga. Tiningnan. Nasunog ang matanda at umusok. Ang mukha niya ngayon. Talagang disappointed. Pagkatapos, sumigaw siya ng baliw. Inilabas ni Ye Chen ang Heaven Level City Guard Talisman. Ye Chen speaking. Naglakas loob kang biruin ako. Hindi ba't gusto mo yan? Lasing na matanda. Karapat dapat ka bang magkaroon ng true fire? Kung gusto mo ang true fire ko, kailangan mo akong talunin ng buo. Sumugod ka dito at kunin mo. Old man speaking. Hintayin mo. Hahayaan kitang mabuhay ng mas malala pa sa kamatayan. Luluhod ka at hihingi ka ng tawad.
Nasa isang sulok si Princess Yuno. Yuno speaking. Ito na ang pang-apat na beses na niligtas mo ako. Kung wala ka, ilang beses kang nagbuwis ng buhay. Natatakot ako na hindi na ako sa mundo ngayon. Narrative. Naglakas loob siyang gamitin ang buhay at true fire para harapin siya. Hindi ko lang pwedeng manood. Nagsimulang mag-concentrate si Yuno. Third uncle. Third uncle. Nasaan na po kayo ngayon? Nataman ng isang palm strike si Ye Chen. Ye Chen's thought. Hindi ko akalain na mabilis maubos ang heaven-level flying talisman. Old man speaking. Sa tingin mo ba, makakatakas ka, HM? Kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha ang true fire. Ye Chen speaking. Gusto mo mamatay? Old man speaking. Paano naman mangyayari yan ng ganyan kadali? Inilabas ng matanda ang Blood Incarnation Mirage. Gusto ko kayong mabuhay ng mas malala pa sa kamatayan. Luluhod kayo at hihilingin nyo sa akin. Patuloy na nagsuka ng dugo si Ye Chen. Ye Chen's thought, tama na ang pag-asa. Kahit nasa bingit ako ng kamatayan. Hindi ako si Suko. Isang napakalakas na aura ng demon race ang kumalat sa paligid ni Ye Chen. Old man's reaction. Demon daw. Sa katawan niya, may demon race bloodline. Splurt. True fire. Demon race bloodline. Sa pagkakataong to, marami akong nakuha. Haha. Kung ikukumpara sa mga bagay na yan. Wala lang ang bloodlust origin pill. Old man speaking. Talagang naghahanap ng kamatayan. Sumugod na si Ye Chen. Old man's thought. Ang lakas ng demon daw. Talagang malakas. Kung mas malakas ka, mas gusto kita. Haha. Ginamit ni Ye Chen ang 8 Desolations Feast. Pero umiwas ang matanda. Pumunta ka dito para sa akin. Tingnan natin. Anong mga baraha pa ang hindi mo nilalabas? Nabacklash si Ye Chen at tumamba. Old man's reaction. HM. Masyadong malakas ang pagkabagsak. Biglang. Muling nabuhay si Ye Chen ng demon race bloodline. Bago pa mag-react ang matanda, muling sumugod si Ye Chen. Baliw na baliw. Ang bibig niya. Patayin. 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 Sinamantala ng matanda ang pagkakataon. Nagpakawala ng isang palm strike sa dibdib ni Ye Chen. Muling naganap ang isang malaking pagsabog. Natamba si Ye Chen. Kuku. Sa pagkakataong to, natalo na yata. Nagkaroon ng reaksyon ang true fire sa katawan ni Ye Chen. Pagkatapos ay nag-fuse ito sa heavenly thunder. Ye Chen's thought. Creation. Talaga. Creation. Meron pa palang heavenly thunder. Ang lakas ng true fire at heavenly thunder ay nag-fuse. Lumikha ng napakalakas na daloy ng lakas. Onlooker's reaction. Ang heavenly thunder at true fire. Kaya pala nilang mag-fuse. Ye Chen speaking. Thunder Fire Harmony. Napakaganda. Tingnan natin ang ghost howl ng ni Elder na to. Patuloy na tumawa ang matanda. Onlooker's reaction. Hindi maganda ang sitwasyon. Dalawang daloy ng lakas ang nagbanggaan. Mukhang mas malakas ang lakas ng matanda kaysa sa Thunder Fire. Patuloy na tinatawag ni Yuno si third uncle. Sa wakas, nagkita na sila. Shangguan Elder speaking. Yuno, ayos ka lang. Ang boses ng kaibig-ibig na prinsesa ay putol-putol. Bilis, bilis. Shangguan Elder speaking. Anong bilis? Dahan-dahan lang magsalita. Ye Chen. Nasaan si Ye Chen? Si Ye Chen. Doon sa kabila. Pagkarinig niyan, nagpasalamat si Chu Zuaner at agad lumipad. Third uncle. Hu. Shangguan Elder speaking. Yuno. Anong nangyari sa inyo? Yuno speaking. Isang matanda na spirit void realm. Karapat-dapat mamatay. Gusto niya akong i-refine kasama si Ye Chen. Ang cultivation base niya. At least, 8-tier empty Ming realm. Shangguan Elder speaking. 8-tier. Paano kayo nakatakas sa kamay niya? Sin change. Dalawang daloy ng lakas ay naglalaban pa rin. Nakahiga na si Ye Chen sa lupa. Old man speaking. Sabihin mo na. Anong mga pamamaraan pa ang meron ka? Walang sagot. Ibig sabihin, wala na. Ang katawan mo. Kailangan sa akin. Hindi ako si Suko. Hindi ako si Suko. Old man speaking. Sa wakas, ang true fire, heavenly thunder, at demon daw. Lahat sa akin. Muling nataboy si Ye Chen ng malayo. Na-activate ang hidden power ng Immortal Revolution ay. Malapit na ang kamatayan. Buti na lang kay Ye Chen. Dahil sa kanyang mga mata. Nakatakas siya sa kamatayan. Onlooker's reaction. Ang matang yan.
Yan pala ang Immortal Revolution Eye na sinasabi sa alamat. Ang mga mata ni Ye Chen ay kumikinang. Nagpakawala ng isang sinag ng itim na apoy. Sinunog ang kamay ng matanda. Sa itim na apoy na to, may array na hindi pwedeng isil. Ano to? Ano ba talaga to? Ye Chen's thought. Ito ang Immortal Revolution Forbidden Technique. Heavenly Illumination. Na sinabi ni Senior Jiang Taishu. Narrative. Ang lakas talaga. Ang Forbidden Technique na to. Hindi lang kayang sirain ang katawan ng kalaban. Kaya rin itong bawasan ang cultivation realm ng kalaban. Onlookers comment. Ang kakayahan na yan. Malakas. Pero may bayad. Ang paggamit niyan. Kailangang magbayad ng buhay. Sa bilis na to. Hindi magtatagal. Ang katawan niya ay magiging wala na. Old man's thought. Magandang pagkakataon to. Mabilis na ginamit ni Ye Chen ang True Fire para tumakas. Tumigil ka dyan para sa akin. Tinamaan si Ye Chen at nagsuka ng dugo. Nagpakawala ang matanda ng isang lethal strike. Nataboy si Ye Chen sa bangin. Walang hiya. Hindi mapigilan o maharangan. Sa huli, pinutol ng matanda ang braso niya. Patuloy na tumatawa na parang may anihan ng palay. Dumating na rin si Chu Zuener. Nasaan ang disipulo ko? Ubo si Elder. Kuku. Siyempre, pinatay ko na. Chu Zuener speaking. Pesteng matanda, mamatay ka na para sa akin. Isang purple na aura ang nagningning. Nagpakulay sa isang bahagi ng gubat. Naglalaban ang matanda at si Chu Zuener. Lumitaw na rin si sect leader Yang Dingtian. Dan Devil. Ikaw na masamang nilalang. Buhay ka pa pala. Dan Devil. Ang lakas ng loob mo. Ang mga taga-Shangguan family. Naglakas loob ka pang galawin. Hindi natakot ang matanda. Tumawa ng malakas. Yang Dingtian. Feng Wuhen. Dao Zuan. At Shangguan ba? Ngayong araw. Swerte ako. Nagkita ko ang mga dating kaibigan. Yang Dingtian speaking. Mina maliit ko yan. Wala akong kaibigan na katulad mo. Ibalik mo ang disipulo ko. Sa iyo. Ano? Kalokohan. Sa susunod, magkikita pa rin tayo. Plano ng matanda na tumakas. Pero may takot sa mukha. Ano? Umaasa kayo sa dami para mangapi. Dao Zuan speaking. Para sa masamang nilalang na katulad mo. Naglabas si Elder Dao Zuan ng espada. Samantalang si Shangguan ba ay naglabas ng palad. Nag-summon si Dan Devil ng Spirit Energy. Peel Furnace. Ang mga daloy ng lakas ay nagbanggaan ng malakas. Tiningnan. Mukhang mas mahina ang matanda. Masamang nilalang na katulad mo. Kung hindi kita papatayin ngayon, paano ko i-comfort ang mga namatay ng walang dahilan? Binugbog ang matanda hanggang sa nasira. Sumugod lahat para atakihin si Dan Devil. Chu Zuener speaking. Ye Chen. Nasaan ka ba talaga? Ang matanda ngayon. Wasak na wasak. Muling naganap ang pagsabog. Ubo ang matanda. Cook up. Talagang nakakainis. Akala ko, lahat, nasa palad ko. True Fire. Heavenly Thunder. Ito ay original na creation ng kalikasan. Ginulo nyo. Kung ganun. Mamatay na tayong lahat. Hindi maganda ang sitwasyon. Lahat. Hindi maganda ang sitwasyon. Gusto niyang sabay-sabay tayong mamatay. Baliw na nilalang. Lahat. Sabay-sabay. Palad. Lumipad ang matanda sa bilis ng eroplano. Hinawakan ni Elder Yang Dingtian sa leeg ang matanda. Dan Devil. Marami kang nagawang kasamaan. Hindi ka pwedeng palampasin. At, palom na sa matanda. Chu Zuener Dao Zuan. Junior sister. Nararamdaman mo ba ang aura? Wala po. Dao Zuan speaking to Chu Zuener. Junior sister. Nasugatan ka ng isang palm strike ni Dan Devil. Lalo na si Ye Chen na human origin realm lang. Hayaan mo akong subukan ulit. Isang purple na barrier ang lumitaw. Dao Zuan speaking. Junior sister. Sa kadiliman. May nakatadhana. Ito ang kapalaran niya. Bakit ka pa ganyan? Doon. Naroon si Ye Chen. Dao Zuan speaking. Anong kailangan mo para lokohin ang sarili mo? Hinukay ni Chu Zuener ang mga bato. Tinawag si Ye Chen. Pero natulala ang kanyang mga mata. Shangguan ba speaking? Ang puppet na to. Binugbog hanggang sa naging basura. Lalo na si Ye Chen na human origin realm lang. Dao Zuan speaking. Junior sister. Subukan mong pigilan ang lungkot. Patuloy na umiyak si Chu Zuener. Umiyak din si Dao Zuan. Ye Chen. Kasalanan ko ito. Sin change. Isang stream.
Nakatihaya si Ye Chen sa ibabaw ng bato. Si Ye Chen ay lumulutang sa gitna ng malaking talon. Nagising siya. Ako, nasaan ako? Wow! Mukhang pagkatapos ko mawalan ng malay. Anod ako rito. Sa wakas, nakatakas na rin ako sa matandang alchemist na yun. Kailangan ko ng bilisan na bumalik sa Henggayu para i-report ang misyon. Kung hindi, mag-aalala ang magandang guro sa akin. May kayamanan pa. Hindi naman siguro. Kakalampas lang sa malaking sakuna. Agad nakakita ng misteryosong kayamanan. Masyado ring magaling ang swerte ko. Kayamanan. Nandito na ako. Hehe. Pagpasok sa loob, nakakita ng isang treasure na naglalabas ng napakagandang pulang liwanag. Ye Chen's thought. Ang treasure na yan. Naka-engrave ng witch mark. Ang material. Napakasinauna din. Mukhang galing sa witch tribe ang bagay na to. Mga gamit ng witch tribe. Lahat. Treasures. Hinawakan ni Ye Chen ang arrow. Pero hindi niya nakuha. Ye Chen's reaction. Parang isang 18-year-old boy na may erectile dysfunction. Pagkatapos ng matagal, sa wakas, nakuha na rin niya. Naitaboy din si Ye Chen pabalik. Ye Chen's thought. Isang mahabang arrow lang. Ganyan pala kabigat. Anong silbi nito? Immortal fire. Heavenly thunder. I-refine nyo yan para sa akin. Umupo si Ye Chen sa meditation habang naghihintay. 3 oras pagkatapos, ngumiti si Ye Chen. Ye Chen's thought. Akala ko ni-refine na. Sinong mag-aakala? Nabacklash ako. Natumba si Ye Chen sa pader ng kuweba. Pagkatapos ay nagsuka ng dugo. Ye Chen's thought. Talagang minamaliit ko tong arrow na to. Ang arrow ay patuloy na naglalabas ng aura. Lumitaw ang isang pulang araw. Ang mga puno, tuyo at lanta. Ye Chen's thought. Gusto ba ng araw na to sirain ang mundo? May isang estranghero. Hawak ang pana sa kaliwang kamay na may lakas ng kidlat. At hawak ang arrow sa kanang kamay na may lakas ng true fire. Ye Chen's thought. Sino tong taong to? Paano niya nakaya na buhatin yung arrow ng ganyan kadali? Baka Great Witch ng Ancient Witch Tribe. Narrative. Akala ko si Clint lang sa Mobile Legends. Yumuko ang binata. Umasinta sa araw. At nagpakawala ng arrow. Direktang tumama sa araw. Nagdulot ng pagsabog. Libu-libong maliliit na apoy ang lumitaw. Ye Chen's thought. Kahit ang araw. Nataman pa. Ang Great Witch na to. Langit na. Ye Chen's thought. Naghihintay ka sa iyong master. TSK. Ang Great Witch na bumaril sa araw. Natakot na siguro. Naging alikabok. Ang divine weapon na pinakawalan niya noon. Pareho pa rin sa madilim na kuweba na to. Naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ye Chen to the arrow. Manatili ka muna dito. Kapag sapat na ang lakas ko, kukunin kita. Kung kaya ko, sigurado, tutulungan kitang hanapin ang master mo. Sa Jade Maiden Peak, Henggayu Sect. Sa oras na ito, Chu Zuener's thought. Kung hindi kita pinili bilang disipulo, siguro buhay ka pa ngayon. Kung hindi kita tinrato ng malupit, siguro hindi ka namatay. Kung hindi kita pinadala sa Zhao Nation, sana mas mabuti pa. Sa Three Peaks Strangeland. Zhao Nation. Narrative. Ancient Mutant. Galing sa sinaunang panahon. Sinasabi na ang masamang nilalang na sumisipsip ng dugo sa katawan ay magtitipon ng mga inosenteng resentful spirit. Ang key ng mga resentful spirit na to, siguro kayang mag-form ng host fetus. Tulad ng ganitong uri ng tao. Pagkatapos mamatay, para makabuo ng host fetus. Iyan ay kaya nilang humiram ng tulong ng host fetus para mag-reincarnate. Henggayu Sect. Shangguan Family. Sa aking reincarnation, siguradong magdudulot ako ng kaguluhan sa inyo. Sa Henggayu Sect, bukas na ang 3 sects competition. May tiwala ba kayo, mga kasama, na kayanin nyo ang dangal ng Henggayu Sect namin? Lahat ng disipulo ay sumigaw. Dangal ng Henggayu namin. Sa oras na ito, tuliro si Chu Zuener. Walang gana. Nakita ni Chu Li nga ito. Hinawakan ang kamay ng kanyang senior sister. Ate, huwag nang malungkot. Kung hindi ko siya pinadala. Ngayong araw, nasa kanya pa rin siya. Siya ang magre-representa sa Henggayu para lumaban. Ang bawat isa ay may kapalaran. Senior sister, ito ang kanyang tadhana. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Nagutos ang referee. Magsimula na. Bumalik sa eksena ni Ye Chen. Ye Chen's thought. Tinalo ko si Chiyang. Napalitan ko siya. Naging isa sa 9 na true disciple.
Bukas na ang free sex competition ng True Disciples. Pupunta ang Henggayo sa True Yang Sect, sa pamumuno ng sect leader at mga elders. Siguro, nakarating na sila ngayon. Ye Chen's reaction. Anak ng PTA. Ang sitwasyong to, napakahirap, hindi maaga, hindi huli. Maiiwanan ako mag-isa. May nakita siyang tao na lumilipad. Iyan ay True Fire. Sa likuran ni Ye Chen. May ilang tao na hindi pa malinaw ang mukha. Sa likuran ni Ye Chen. May ilang mirage na hindi pa malinaw ang mukha. Hoy, tumigil ka dyan para sa akin. Ye Chen's thought. Anak ng PTA. Magnanakaw na naman. Ito na naman ang isang empty Ming realm. Ibigay mo ang True Fire mo dito. Ibigay. Kalokohan. Gusto mong tumakas. Wala kang takas. Bata. Ye Chen's thought. Ang lakas nitong matandang magnanakaw. Napakalakas. Ang lakas ng taong to. Hindi ordinaryong malakas. Pwede ko lang gamitin ang forbidden technique. Old man speaking. Hintayin mong makapasok ka sa sakop ng atake ko. Huli na para pagsisihan. May isa pang matandang lalaki ang lumitaw. Ye Chen's reaction. Anak ng P***. Bumaba ka dito para sa akin. Kagigising ko lang. Tapos inilibing mo na ako ng buhay. Sawa ka na ba sa buhay? Ye Chen's thought. Hindi maganda. Hindi ba't ito yung matandang cat na nagbenta sa akin ng mysterious iron at mysterious steel sa underworld black market? Tumakas ang matandang magnanakaw dahil sa takot. Haha, gusto mo pa tumakas? Bumalik ka dito para sa akin. Hinawakan ng matandang nakasuot ng puti ang paa ng matandang magnanakaw. Pagkatapos ay natamba ito sa lupa. Ye Chen's thought, itong matandang cat na to. Ang galing din pala. Matandang magnanakaw speaking. Senior. Maawa na kayo. Senior. Maawa na kayo. Hindi ko sinasadyang istorbohin kayo. Senior. Old man in white speaking. Tama. Tama. Ang matandang magnanakaw. Ni-striptease siya ng matandang nakasuot ng puti. Ang mga bagay na to. Akin na. Para na rin. Nagbayad ka. Ngumiti si matandang nakasuot ng puti. Itong matandang cat. Gusto rin niya ang ganitong laro. Ye Chen's thought. Kailangan ko ng bilisan na umalis. Magnanakaw. Magnanakaw na rin. Sige. Isa pa. Nahuli si Ye Chen ng matandang cat. Hehe. Nagkita na naman tayo. Ye Chen's thought. Anong sinasabi mo? Matandang cat speaking. Bata. Nakita ka. Talagang di inaasahan. Napagod ako sa paghahanap. Pero nang mahanap ko, hindi naman pala mahirap. Natigidig si Ye Chen. Matandang cat speaking. Bilis. Matagal na kitang hinahanap. Naintindihan ko na. Naintindihan ko na po. Ye Chen speaking. Bumili po ako ng mysterious iron at mysterious steel sa inyo. Senior. Syempre. Kailangan magbayad. Ito na lang po natira sa akin. Ibibigay ko po lahat sa inyo. Senior. Ye Chen speaking. Kung wala na po ibang bagay. Senior. Aalis na po ako. Tumigil ka dyan para sa akin. Hinawakan ng matandang cat si Ye Chen sa leeg ng damit at mabilis na naglakbay gamit ang magic. Senior, huwag na po natin pag-usapan pa. Matandang cat speaking. Bata, may True Fire ka, di ba? Wala po, wala po, wala po. Nagsasalita ka. Naamoy ko na ha. Ubo si Ye Chen. Kuku, meron po, meron po. Ikaw, bitawan mo muna ako. Alam ko na. Kung hindi, bakit hahabulin ng matandang naka-gray na buhok ang isang human origin realm na katulad mo? Matandang cat speaking. Sige. Tingnan natin. Anong True Fire meron ka? Lolo mo. Huminga ng malalim si Ye Chen. Pagkatapos ay inilabas ang kanyang True Fire. Ye Chen's True Fire. Kulay ginto. Inilagay ng matanda ang kamay niya sa True Fire. Hehe. Ako. Naglalakbay sa Great Chu ng ilang daang taon. Ito ang unang beses na nakakita ako ng True Fire na kulay ginto. IG. Anak ng P***. Ang True Fire ay lumipad mula sa matanda pabalik sa katawan ni Ye Chen. Matandang cat speaking. TSK. Ang True Fire mo. May intelligence pa. Ang ugali. Ganyan pa kasama. TSK. Bata. Saan galing ang True Fire mo? Pinanganak po. Meron na. Pinanganak. Meron na. Ang True Fire mo. Mas mataas pa pala ang kalidad kaysa sa 3-flavor True Fire ng Pilgod. Mula noon hanggang ngayon. Hindi pa ako nakakarinig sa mundo na may True Fire na kulay ginto. Masyado na ba akong makitid ang pananaw? Matandang cat speaking. Ang True Fire na kulay ginto.
Baka kayang i-refine ang witch curse. Habang nagsasalita ang matanda, tahimik na umalis si Ye Chen ng ilang hakbang. Saan ka pupunta, bata? Hihi, senior. May iba pa po bang bagay? Malaking bagay. Wala. Maliit na bagay. Meron. Ubo ang matanda. Kuku. Batay sa loika. Dapat kitang bugbugin. Pagkatapos kunin ang kayamanan mo. Pero ako, itong matandang cat, may mabuting kalooban. Hahayaan kitang mabuhay. Para makabayad, kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Ye Chen's reaction. Anak ng P***. Ang tuso ng matanda na to. Hihi. Sige po, senior. Tulungan. Walang problema. Pero pwede po bang sa ibang araw na lang? Nitong mga araw na to, may ginagawa pa ako. Kailangan ko po pumunta sa 3-sex competition. Kung huli na, hindi na pwede. Hinawakan ng matandang cat si Ye Chen at lumipad. Hindi bale. Kalahating araw lang. Tapos na. Pagkatapos, sabay tayo pupunta sa Truyang Sect. Talaga, gusto kong makita ang mysterious spirit body na sinasabi sa alamat. Senior, nakatanggap po kayo ng imbitasyon mula sa Truyang Sect. Wala, hindi ako pwedeng pumunta. Itong mga bata na to. Naglakas loob na pigilan ako. Tingnan ko kung paano ko sisipain ang puwit nila. Matandang cat Ye Chen. Bata, disipulo ka ba ng Qingyan Sect o disipulo ng Henggayu Sect? Sa Henggayu Sect po, HM. Magaling ang Henggayu. Kung ikukumpara sa Truyang Gong at Gongsun Wei ng Qingyan Sect. Mas gusto ko si Sect Master Yang Dingtian ng Henggayu nyo. Ye Chen's thought. Ang batang yan. Hindi masama. Ye Chen's reaction. Sect Master Yang Dingtian ng Henggayu Sect. Sa mata niya, bata lang pala. Ye Chen's thought. Ang pagkatao ng matanda na to. Gaano kaya kataas? Itong matanda na to. Hindi pa naka-advance sa Heaven Realm. Hindi. Heaven Realm. Medyo kulang pa. Eksakto. Siguro quasi-Heaven Realm. Ye Chen's thought. Quasi-Heaven Realm. Higit pa sa Empty Ming Realm. Matandang cat. Quasi-Heaven Realm. Mas malakas ng doble. Hindi pala nakapagtataka. 2 o 3 galaw lang. Natalo na niya yung di magandang pangalan na yun. Matandang cat Ye Chen. Bata, alchemist ka rin. Tama, tama po. Kung ganun, sabihin mo sa akin, lolo mo, gaano karaming patterns ang kaya mong i-refine sa spirit pill? Nag-isip si Ye Chen ng konti. Pagkatapos ay sumagot, isang pattern. Ye Chen's thought, malaking puno, malakas ang hangin. Magpanggap na lang na walang silbi. Mas maganda. Matandang cat speaking. Ang alchemy talent mo, napakababa, hindi maihahambing sa true fire at profound level spirit. Pagdating sa spirit, gusto ko talagang magtanong ng konti. Ang Heaven Realm ng Henggayu Sect. Si Chu Li nga, nakabuo na ba siya ng Divine Will? Hindi pa, narinig ko. Isang hakbang na lang ang kulang. HM. Ang maging cultivator, kailangan magtiis ng konting hirap. Ganyan pala. Isang maliit na hakbang lang ang kulang. Pero mahirap lumampas. Ye Chen matandang cat. Senior, ang dami niyo pong kilala. Gusto ko pong magtanong sa inyo tungkol sa isang tao. Sabihin mo lang, narinig niyo na po ba ang tungkol sa isang evil alchemist na gumagamit ng spirit ng bagong silang na bata para mag-refine ng blood origin pill? Mag-refine ng blood origin pill. HM. Ang sinasabi mo, siguro si Dan Devil. Ye Chen's thought. Karaniwang tao na nakakakita sa kanya. Umiiwas. Ye Chen speaking. Lahat kami alchemist. Kaya curious ako. Ano ba talaga ang background niya? Matandang cat's internal thought. Junior brother. Masyado kang nagmamadali. Ye Chen's thought. Hindi nagmamadali. Paano ko malalampasan ang senior brother? Matandang cat speaking. Yang Dan Devil. Siya ang nag-iisang junior brother ni Dan God. Napakatalentado siya sa alchemy. Masasabing, kumpara kay Elder Shufu ng Henggayu nyo. Mas mataas siya. Narrative. Mula noong araw na yun, pinatalsik ka sa sect. Habang buhay, hindi ka pwedeng pumasok sa Pill City ng kalahating hakbang. Sa hinaharap, hindi sinasadyang nalaman ni Dan God na lihim na nagre-refine si Dan Devil ng Blood Origin Pill. Sa galit, pinalayas niya si Dan Devil sa Pill City. Hindi niya inakalang. Ilang taon na ang lumipas. Itong taong to, naglakas loob pa rin mag-refine ng ganyang klase ng evil pill. Ye Chen's thought, ang batang to, lumalaki ang lakas ng loob. HM.
Ganyan nga. Tama. Oo nga pala. Saan to? Ito ang 10,000 Flowers Valley. Dinala kita dito para makakilala ng isang tao. Nagsimulang lumakad silang dalawa sa kagubatan. Matandang cat speaking. Matandang babae. Mula sa malayo. Lumipad ako. Hindi ka ba lalabas para salubungin ako? Binuksan ang pinto. Isang babae na may napakagandang-ganda ang lumabas. Ye Chen's reaction. Hindi ba't matandang babae ang sinabi? Pero isang dalaga na may puting buhok ang lumabas. Matandang cat speaking to the woman. Fooling. Ganda mo pa rin tulad ng dati. Ye Chen's thought. Ang babaeng to. Kayang-kayang hanggan ng matandang cat na to. Siguradong isang napakalakas na senior. Matandang cat speaking. Dinala ko ang isang tao para makakilala ka. Sinisiguro ko. Magiging interesado ka. Ye Chen speaking. Junior. Ye Chen. Binabati ko kayo. Senior. Huwag mo siyang tingnan. Nasa human origin realm pa lang siya. Itong batang to. May true fire. At kulay ginto pa. Hinawakan ni Fuling ang paa niya. Agad lumipad sa tabi ni Ye Chen. Ye Chen's thought. Senior. Bakit naman kayo tumayo sa tabi ko? Ang bilis ng kanyang galaw. Natakot ako. Muntik na akong umihi sa pantalon. Ye Chen speaking. Senior. Ito ang true fire ng junior. Kung may pakinabang sa junior. Junior. Siguradong gagawin ko ang lahat. Fuling speaking. Hindi ito true fire. Hindi posible. Ye Chen's thought. Ang kalidad ng true fire nitong batang to. Mas mataas pa sa true fire ng tatlong Pale God. Fuling speaking. Hindi true fire. Kung ganun. Ano? Fuling speaking. Hindi ka nagising ng true fire. Kundi immortal fire. Ye Chen's thought. Immortal fire. Ang ibig sabihin ni Senior Fuling. Sinabi rin ni Senior Jiang Taishu. Pero, sa isang tingin lang, nakita na niya. Sino ba talaga itong puting buhok na senior na to? Kayang makita ang immortal fire ko sa isang tingin lang. Napansin ni Ye Chen ang witch curse symbol sa noo ni Fuling. Fuling speaking. Batang yan. Nakita mo pala ang witch curse sa akin. Matandang cat speaking. Little friend, nakakita ka na ba ng witch curse? Oo, hindi pa matagal. Noong pumunta ako sa Underworld Black Market para mag-auction. Nakita ko sa katawan ng isang senior ng Heaven Profound Sect. Matandang cat speaking. Talaga, napakaganda. Napakaganda. Ye Chen's reaction. IG, bitawan mo po ako. Senior, masakit, masakit. Matandang cat speaking. Sabi ko na, ang langit, hindi ganyan kawalang awa. Ang misyon nitong batang to ay iligtas siya. Ye Chen speaking. Masakit. Huwag po kayong mananakit. Lolo, Senior Cat, dinala niyo po ako dito para tulungan itong babae na senior na to na i-refine ang witch curse. Matandang cat speaking. Kalokohan. Hindi ba? Ibinenta kita bilang gigolo. Ye Chen speaking. Kung ganun, bilisan na natin para matapos. Gusto ko pa pumunta sa True Yang Sect. Kung hindi na pwede. Matandang cat speaking. Senior, magsimula na po. Anong minamadali mo? Ye Chen's reaction. IG, masakit. Lolo, bakit niyo po ako sinasaktan? Matandang cat speaking. Ang pagkain ng tofu, hindi pwedeng magmadali. Hindi mo ba alam? Hintayin mo akong maghanda ng konti. Nagsimulang maghanda si matandang cat ng formation. Sa kamay ng matanda, 8 watawat. Pagkatapos, nagsimulang i-perform ang witch curse refining. Ye Chen's thought, kailangan pa ng altar. Noong tinulungan ko yung Heaven Profound Senior na i-refine ang witch curse. Hindi naman ganyan kakomplikado. Matandang cat speaking. Anong alam mo? Ang mga taga-Heaven Profound Sect. Kahit basta-basta lang, mas mataas ang cultivation base kaysa sa akin. Sa level nila, syempre, hindi sila natatakot sa backlash ng witch curse. Pero si Fuling, iba. Kapag na-backlash ng witch curse, pwedeng mamatay siya. Una, maglalagay ako ng sealing formation para maiwasan. Kung hindi kaya ng true fire mo na i-refine ang witch curse sa katawan ni Fuling, i-activate ko ang sealing array para i-seal siya. Ye Chen's thought, ganun pala. Matandang cat speaking. Anong tinutulala mo dyan? Bilisan mo na. Ye Chen's reaction. IG, Senior, hindi po ba pwedeng mas dahan-dahan? Matandang cat speaking. Sige na. Kung Saturday ka pa, subukan mo. Bilis. Gamitin mo ako.
Oras ay ginto. Matandang cat na Fuling. Senior, medyo masakit po. Subukan niyo pong tiisin ha. Salamat, little friend. Sa paalala, nagsimulang gamitin ni Yechen ang True Fire. Nagsimula ang proseso ng refining. Napakasakit ang naramdaman ni Fuling. Batang yan. Kaya mo ba? Anong sinisigaw mo? Dali, pumunta ka dito at tulungan mo ako. Nagsimulang mag-transmit si matandang cat ng True Chi kay Yechen. 3 oras pagkatapos, naging tuliro ang mukha ni Yechen. Nagfo-focus ang apoy sa witch curse symbol. Sa wakas, nakuha na rin Yechen's reaction. Haha, sa wakas, naging matagumpay. Yechen's thought, mabuti na lang. Hindi kasing lakas ang witch curse sa katawan ni Fuling gaya ng witch curse sa katawan ng Heaven Profound Sect Senior. Tiningnan, lumitaw ang mga pakpak ng anghel ni Fuling. Yechen's thought, ang dami ng spirit energy. Napakalaki. Hihi. Sa wakas, nabasag na ang witch curse. Yechen's thought, gaano ba kalakas talaga ang puting buhok na babae na senior na to? Napakalakas. Matanda. Ang puting buhok na babae na senior na to. Ano ba talaga ang background niya? Napakalakas. Narinig mo na ba ang tungkol sa Blade Emperor? Blade Emperor. Naunawaan ang daw ng espada. At sa huli, nagtagumpay. Isa sa mga bihirang bayani ng Great Chu. Sinasabing walang talo sa ilalim ng Heaven Realm. Narrative. Ang labanan sa Eastern Tomb Ancient Abyss noon. Pinatay niya ang lahat ng 9 na Great Supreme Elders ng Bloodlust Hall. Bumalik na may sirang pakpak. Ang pangyayaring to ang nagpagulantang sa Great Chu. Siya ang nakababatang kapatid ng Blade Emperor. Yechen speaking. May nakababatang kapatid pala ang Blade Emperor. HM. Mukha ba akong nagbibiro? Yechen's thought. Ang tagumpay ng Blade Emperor. Tanyag sa buong mundo. Pero may nakababatang kapatid pala. Talagang di inaasahan. Yechen speaking. Kung ganun, nasaan po ang Senior Blade Emperor? Sinong nakakaalam? Nawala na siya ng halos 100 taon. Hindi na alam kung buhay pa siya sa mundo. Yechen speaking. Kung ganun, bakit po may witch curse sa katawan ni Senior Fuling? Ano pong nangyari? Gusto mong marinig ang kwento? Bigyan mo ng pera dito. Sasabihin ko sa iyo. Bakit ang dami mo namang sinasabi? Nagtatanong lang naman ako. Bakit kailangan ganyan kaya mo? Matandang cat's thought. HM. Mukhang ayos na siya. Huminga ng maluwag si Fuling. Kumusta na ang recovery? Ayos na po. Kung makaka-recover sa peak state, kailangan pa ng ilang araw. HM. Kung ganun, magaling. Yechen to matandang cat. Senior cat. Ang witch curse ni Senior Fuling ay na-dissolve na. Dapat na ba tayong magsimula sa paglalakbay patungo sa Truyang Sect? Anong minamadali mo? Kailangan natin pag-usapan to ng mabuti. Hindi ba kailangang pag-usapan ng mabuti? Sabihin mo na lang. Ayaw mo pala pumunta. Matandang cat speaking. Kalokohan. Ako ba ay ganun klaseng tao? Nakita ni Fuling silang dalawa na nag-aaway. Tahimik siyang ngumiti. Fuling speaking. Sa tingin ko, para kayong nangako pero hindi tinutupad. Ngayon, mag-isa na lang akong aalis. Umasa sa inyo. Baka 9 na ani na. Hindi pa rin tapos. Matandang cat speaking. Hoy, ikaw. Anong minamadali mo? Hindi ko naman sinabi na hindi ako pupunta. Nagmamadali ka bang pumunta para masaktan? Pagkaalis ni Yechen, nagkaroon ng pagsabog. Fuling's reaction. HM. Anong nangyayari? Sumigaw si Yechen. Matanda, iligtas niyo ako. Matandang cat speaking. Bakit ka bumalik? Ako, pagkalabas ko lang ng konti. Nakita ko ang isang baliw na babae. Walang sinabi. Agad akong sinugod at sinaktan. Matandang cat speaking. Baliw na babae. May isang babaeng napakagandang lumitaw. Matandang cat speaking to the woman. BU, lumabas ka dito para sa akin. BU, huwag ka muna maging mapusok. Tama. Huwag muna kayong makipaglaban. Pwede ba? Sige na. Ibigay mo dito. Nagnakaw ka. Ngumiti si Yechen. Dahil nakita ko nakakaiba at maganda. Kaya kinuha ko para pag-aralan. Yechen speaking. Heto. Ibabalik ko sa iyo. BU speaking. Ito ang 10,000 Flower Spirit Talisman. Bagay na pwede mong basta-basta nakawin. Hindi mo alam. Walang kasalanan. Matandang cat to BU. BU. Bakit ka lumabas ng seclusion?
BU speaking. Hindi ko kayang tiisin tong galit na to. Kailangan ko pumunta sa Truyang Sect. Sa Truyang Sect. Gusto mo pa rin hanapin yung mysterious spirit body. Pakinggan mo lang ang payo ko. Hayaan mo na. Natalo na. Natal na. Hindi na kailangan ipilit pa. BU speaking. Natalo ako. Pero hindi ako kontento. Hindi kontento ang bibig ko. Hindi kontento ang puso ko. Matandang cat speaking. Sige na. Sige na. Hahayaan kitang magawa ang gusto mo. Pero huwag masyadong pilitin ha. Salamat, Lolo. Kung ganun, ihahatid ko si BU doon. Opo, meron din ako. Meron din ako. Syempre, hindi pwedeng mawala ka. Narrative. Maaliwalas ang langit. Lumilipad ang 3 tao sa isang espada. Matandang cat to BU. BU. Pagkatapos mong makaharap ang mysterious spirit body. Anong tingin mo sa heaven-defying bloodline? Napakalakas niya. Halos wala siyang weakness. Kaya niyang kontrolin ang feng shui at wood. 3 uri ng lakas ng langit at lupa. Ang talent ng mysterious spirit. Ang bawat divine ability. Napakahiwaga. Noong huling beses, sa labanan sa kanya, hindi ko kinaya ang 2 galaw. Ye Chen's reaction. Hindi ba? Ikaw, marangal na True Sun Realm 5th tier. Hindi kinaya ang 2 galaw. Anong alam ng human origin realm na katulad mo? Hindi mo talaga naiintindihan kung gaano nakakatakot ang mysterious spirit body. BU speaking. Kung alam mo na malinaw kung gaano siya nakakatakot, bakit mo pa siya hahanapin para makipaglaban? BU speaking. Kailangan mo pa akong tanungin. Kung sasabihin ko, hindi mo rin maiintindihan. Matandang cat speaking. Hehe. Kung sisihin na lang kayo na hindi kayo ipinanganak sa tamang panahon. At ipinanganak pa kayo sa parehong panahon ng mysterious spirit body. Sa parehong panahon kayo, nakatadhana na. Kayo lang ang magiging background. Ayaw ko maging background. Ye Chen speaking. Hindi malayong. Isang araw. Kayang-kaya ko siyang talunin. Totoo ang sinasabi ko. Paano kung isang araw, nagkasakit ang mysterious spirit body o may nangyaring di inaasahan? Baka talaga. Matambo siya sa kamay ko. Matandang cat speaking. Batang yan. Nakikita mo ba ang bundok na yan? Nakikita ko na. Bakit po? Kung kaya mong talunin ang mysterious spirit body. Lolo mo. Iyan. Kakainin ko yan bundok na yan ng paisa-isa. BU speaking. At ako rin. Siguradong kakainin ko ang bundok sa tabi. Tumawa ng malakas ang 2 matanda. Ye Chen speaking. Isipin ko na lang na wala akong sinabi. BU's reaction. HM. Anong nangyayari? Nagulat. Mukhang. Hindi rin ordinaryo ang bloodline ni BU. Kasama pala siya sa mga special bloodline. Hindi pala nakapagtataka kung bakit hindi niya pinagsisihan ang mysterious spirit body. Ang babaeng to, mayabang din. Ye Chen's thought. Huwag mo akong tingnan. Hindi ako tumitingin. Nag-e-exercise lang ako sa leeg. Matandang cat speaking. Haha. Narinig niyo na ba? Ngayong beses, talagang ibinuhos ng Truyang Sect ang lahat ng kanilang puhunan. Anong ibig sabihin ng ginawa nila? Narrative. Ang mga disipulo na sasali sa 3 sects competition ngayong beses. Sino man ang makakuha ng unang pwesto. Bukod sa original na premyo, makakakuha pa ng isang 5 pattern spirit pill. Onlookers, reaction. 5 pattern spirit pill. Pati 5 pattern spirit pill. Premyo na rin. Si Elder Shufu lang. Pinakamataas. 4 pattern spirit pill lang ang nirefine niya. Tanging isang 5 pattern spirit pill lang ang nirefine niya kasama si Dangod. Onlookers, comments. Nabaliw na ba ang Truyang Sect? Gumastos ng malaking halaga. Baliw. Kalokohan. Naglakas loob sila sabihin na premyo ang 5 pattern spirit pill. Syempre, hindi nila hahayaan na makuha ng Henggayu Sect at Chindian Sect ang unang pwesto. May mysterious spirit body. Ang mga disipulo ng Henggayu at Chindian. Baka wala silang magawa. Narrative. Ang Truyang Sect na to. Gusto lang magyabang tungkol sa mysterious spirit body. Pero wala ring magawa. Totoo naman na may karapatan silang magyabang. HM. Talagang mayabang. Ang 5 pattern spirit pill ay isang malaking taba na isinabot ng Truyang Sect ng ganyan kataas. Ang mga disipulo ng Henggayu Sect at Chindian Sect. Kaya lang dilat ang mata at manood. Ang posisyon nila, mula simula pa lang, mas mataas na kaysa sa Henggayu Sect at Chindian Sect.
May mysterious spirit body. Magiging incomparable sila. Titingnan ang lahat mula sa itaas. Ye Chen's thought. Ngayon, kailangan ko pasalamatan si Elder Luji na winasak ang dansi ko. At pasalamatan din si Elder Wu Changqing na pinalayas ako sa sekta. Narrative. Isang taong mayabang. Pwedeng maintindihan. Dahil wala pa siyang alam kaya hindi siya natatakot. Pero ang buong sekta, ganyan din. Ang araw na masisira sila. Hindi na malayo. Ye Chen speaking. Sa wakas, nakarating na rin. Mamamatay na ako sa excitement. Ye Chen's thought. True Yang Sect. 3 taon. Nandito na ako ulit. Noon. Parang basura. Pinalayas sa bundok. Kinayamutan ng sekta. Hinamak ng mga kasama. Nilamag at iniwan ng kasintahan. Sandali lang. Parang isang siglo na ang lumipas. Someone speaking. Bakit ka nagpapakita ng ganyan? Wala po. Anong wala? Medyo nahihilo lang ako. Pwede ba? Yang Ding Tian's thought. Matandang Katwu. Inimbitahan ba natin siya? Hindi imbitado. Pero dumating. Maging maingat kay Katwu. Baka magkaroon ng gulo. Opo, sect leader brother. Yang Ding Tian ta matandang kat. Elder Cat, dumating po kayo. Hindi namin kayo nasalubong. Patawad. Little doll, huwag kang mag-alala. Ang matandang ito, hindi inimbitado. Pumunta lang para manood ng kaguluhan. Natatakot lang ako na baka sisihin niyo ako na nagdulot ako ng gulo sa inyo. Yang Ding Tian speaking. Elder Cat, huwag na po kayong magsalita ng ganyan. Ang pagdating niyo po, isang karangalan para sa True Yang Sect. At isang karangalan para sa akin. Ha. Yang Ding Tian ta Ye Chen. Ye Chen, nagkakilala na kayo dati. Hindi lang nagkakilala. Junior, Ye Chen. Binabati ko kayo. Elder Wu Changqing speaking. Ye Chen, naalala ko, noon, sinabi ko ng malinaw, habang buhay, hindi ka pwedeng yapakan ng Spirit Mountain ng True Yang Sect. Bakit ka nandito ngayon? Hindi mo na ba nirerespeto ang mukha ng True Yang Sect? Yang Ding Tian to Wu Changqing. Kilala mo siya? Report po, sect leader brother. Dati siyang outer disciple ng True Yang Sect. Winasak ng isang tao ang dansi niya. At pinalayas ko siya sa sekta. Ganun pala. Dati ka palang disipulo ng True Yang Sect. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi rin po kayo nagtanong. Kaya hindi ko po sinabi. Yang Ding Tian ta Ye Chen. Batang yan. May utang ka ba sa akin? Ubo si Ye Chen. Kuku. Yang Ding Tian ta his subordinate. Elder Cat. Naghanda na kami ng tirahan para sa inyo. Senior, pakiusap, magpahinga muna kayo ngayong gabi. Bukas, formal na magsisimula ang 3 Sects Grand Competition. Matandang Cat ta Ye Chen. Ikaw, hanapin mo ang Henggayu Sect. Hindi na kita pakikialaman. Yang Ding Tian ta his subordinate. Mamaya, kayo na ang mag-asikaso sa pang-araw-araw na buhay ni Elder Cat. Kailangan mabilis kayo. Naintindihan nyo? Opo. Yang Ding Tian ta Ye Chen. Sumali ka sa Henggayu Sect. Totoo po. Nasaan ang mga taga-Henggayu Sect? Report po. Sect leader. Nasa Moonlight Pavilion. Hanapin niyo ang magdadala sa kanya. Opo. Sect leader. Zhao Kang speaking. Nandito ka na. Haha. Talagang marunong kang umasa sa kapangyarihan. Zhao Kang ta his subordinate. Dalhin mo itong batang to. Opo. Elder. Ye Chen speaking. Si Zhao Kang ba yun? Senior brother Ye. Matagal na kayong nawala. Ngayon lang kayo nakita. Salamat, Junior brother Zhao. Sa pag-alala kay Senior brother Ye. Pakiusap. Hayaan mo akong dalhin ka sa Moonlight Pavilion ng Henggayu Sect. Naistorbo ko pa kayo. Junior brother. Zhao Kang speaking. Senior brother Ye. Kumusta ka sa Henggayu Sect? Naka-advance na ako sa Inner Disciple. Zhao Kang's thought. Isipin pa, ganyan ka kaawa-awa, kaya ka pala naging tagasunod. Hindi masama yun. Zhao Kang speaking ta Ye Chen. Winasak ang dansi mo. Paano mo paaasa na maging isa sa 10 great true disciples? Ha. Tingnan mo. Natulala ka. Zhao Kang speaking. Ang bundok na to, ang tawag Heaven Spirit Peak. Ito ang bundok ng pag-cultivate ng mysterious spirit body ng True Yang Sect. Siya ang dating kasintahan mo. Zhao Kang ta Ye Chen. Junior sister Chi Ningzhu. Ngayon, ang status nyo at ang kanyang
lalong lumalayo. Huwag mo nang pangarapin pa. Parang toad na gustong kainin ang swan meat. Alam mo ba? Ye Chen speaking. Gusto ko lang malaman. Nasaan ang Moonlight Pavilion? Ang Moonlight Pavilion. Sa itaas lang. Punta ka na lang. Sandali, may gusto akong itanong. Narinig ko. Ang Hengai Yusek. May 3 Great Spirit Talismans. Hindi ko alam. Senior Brother Ye. Pwede mo ba akong bigyan ng isang set bilang pasalubong? Ye Chen speaking. Hindi pwede. Zhao Kang speaking. Ikaw, Ye family. Sinasabi ko sa iyo. Ayaw mo ng alok. Gusto mo ng parusa. Hahayaan kitang matikman ang galing ng Human Origin Peak. Huwag kang tatakas. Hahayaan kitang kolektahin. Walang silbi.